Walang naging problema sa unang klase ni Kamya. Mas matanda siya kung ikukumpara sa iba pang kaklase niya sa school dahil ilang taon din siyang nahinto. Nakangapa siya at kailangan humabol sa ilang subjects. Tahimik lang siya, tiniyan ng ilan na magkwentuhan. Ayon na sa kanya ang ganito. Ang mahalaga walang nagbibigay problema sa kanya. Matapos ang una at kalawang klase, isang babaeng umupo sa tabi ng kanyang upuan. Maiksi ang buhok ng dalaga na umaabot sa kwelyo at nakasuot ng matingkad na headband, nakasuot ng floral dress at may bitbit na malit na bag na nakapatong sa mesa. She appeared stylish, which Camia believed was an expensive outfit. Hi! Napansin kita kanina pa, anito. Since the first class we have been classmates, ngayon lang ako naglakas loob lumapit dahil mukhang suplada ka. Pero nang mapansin ko na sadyang tahimik ka lang naglakas na ako ng loob. Her voice was soft and sweet, giving Camia the impression that she was a nice woman. Kumunot ang noon ni Camia. Ilan nga sa mga klase niya noon ay yon ang puna sa kanya. Ngunit masyado na yung matagal. Madalas na takot o kaya'y mahinhin ang unang impresyon sa kanya ng mga bagong nakikilala. Perhaps Drake changed her bit. Thinking about him, how was he now? Medyo matagal lang ako nag-stop sa klase. Nangangapapakot ng ilan sa mga klase natin mukhang sanay na sa isa't isa. Katwina ni Camia. Oh, I see. Parehas para tayo. By the way, I'm Danica. Nagpalipat-lipat ako ng course itong mga nakaraan bago ako nag-decide magstay sa designing. Nice to meet you. Ngumiti to sa kanya na matamis kaya siya nahawa. She made a friend on her first day which was wonderful. Please call me Camia. Baka matulungan niya ako sa iba pang kailangan kong gawin. Na magkaroon sila ng libreng oras ay nagkayayaan silang kumain ng sabay. Napupunan niyang mag-aantong kasama. Halos nakakalimutan niya na ilang oras niya palang ito nakilala dahil magkasundo sila sa maraming bagay. Nang dumating ang hapon, sinamahan niya pa si Danicang magpunta sa isang bookstore sa mall dahil sa mga gamit na kailangan nilang bilhin. Miss Camia? Nabigla siya sa paglapit ni Orion habang hawak niya mga gamit na balak niyang bilhin. Kumunot ang noo ni Danica ngunit hindi nito sinubukan alamin kung sinong lalaki. Sino siya? Tanong ni Danica. Tumikim si Camia at nagsinungaling para hindi maalerto si Danica na may nagbabantay sa kanya. Kasama ko sa bahay. Ayaw niyang ipaalam na asawa niya si Drake Crawford. Gusto niyang makilala siya ni Danica bilang Camia at hindi bilang asawa ni Drake. Siya si Orion. Hello? Ngumisi si Danica at sa kanilahad ang kamay, ngunit hindi mapakali si Orion na halatang may hindi magandang magaganap. Miss Camia, pasensya ka na ha, pero kailangan natin na umalis. Matapos itong sabihin, iyon ay lumabas na ito at saka may tinawagan. Kinakabahan siya, sigurado na hindi magandang balita itong dala ni Orion. Nilingon niya si Danica at pilit na pakinakalma ang sarili. I'm sorry, I think we have an emergency. Magkita na lang tayo ulit sa school. No problem. Do you want me to pay for your items? Salamat. Babayaran ko rin to sa'yo. Kailangan ko lang umalis. Okay. Mukhang nagmamadali rin ang kasama mo eh. Take care. Kumaway na ito sa kanya. Nagmamadali si Camia sa pagsunod kay Orion. Natagpuan niya to sa labas ng bookstore. Malaki ang hakbang nito na nagpatuloy para makalabas. Halos hindi siya makasunod sa bilis nito. Nang lumabas sila ng mall, natagpuan siya sa kotse ni Drake. Ngunit nakapagtataka na wala roon ang asawa na nakadagdag pa sa kanyang pagkabalisa. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Kasunod si Orion. What happened? Tanong niya matapos maisara ang pintuan. Nabundol ng kotse si Boss Drake matapos sumabit sa motor. Sagot ni Mark. Ang driver. Napasinghap si Camia. Kinabahan siya. We have to go. Dalhin mo ako sa boss mo? Nangangatog ang kanyang katawan. Hindi niya na inalam ang eksaktong naganap. Ang nais niya lang malaman ay kung ano ayos ni Drake sa kasalukuyan. Sumabit to sa motor at nabundol pa ng kotse. Gaano kalala ang lagay nito? Dinala niya sa ospital ng kotse ang sasakyan. Hindi pa maayos na naiparada ang kotse halos tumakbo na siya kahit hindi alam kung saan ang direksyon na tutunguhin. Hindi siya makapagsalita at nanginginig lang ang kanyang katawan. Nagsisimula na ring dumaloy ang kanyang luha nang dahil sa takot. Pinigilan siya ni Orion. Where is Drake? Tanong niya na parang nawawala na sa sarili. Miss Camia, calm down. Tugon nito. Giniya siya nito patungo sa area kung saan naroon ang kanyang asawa. Natagpuan niya si Sarah sa hallway na hindi rin mapakali. Kamusta ang boss mo? Tanong niya dito. Kasalukuyang sinusuri pa ni boss. Wala pa kaming ideya sa lagay niya.
When we got him here, he remained unconscious. Ano nangyayari? Bakit nangyari to sa kanya? Napayo ko ang babae. Kulang kasi kami sa staff dahil nag-resign ang isa sa mga secretary namin. Nag-insist si boss na siya na ang bibili ng kape niya dahil busy kaming lahat. Naroon din kasi ang coffee shop sa tapat ng building. Everything happened so fast. Ang sabi naman nakakita sumabit daw si boss sa motor dahil tumatawid siya habang nakatingin sa cellphone. Sigurado na hindi gagawin ni Boss Drake na tumingin sa cellphone niya sa kalsada. Matigas na katwiran pa ni Orion. Well, tumingin sa kanya pare-parehas ang mga ito. Yes, she texted Drake earlier. Anyway, yun ang ang nangyari. Matapos niyang sumabit sa motor, nabunggo siya ng kotse na nakasunod doon. Nagpatuloy sa pag-iyak si Kamya. Sana ayos lang ang asawa niya. Habang nasa ganong sitwasyon siya, nagring ang kanyang cellphone. Hindi kilalang numerong tumatawag. Naisip niya na baka si Danny kayo na nag-aalala sa kanya, kaya niya sinagot. Lumayo na muna siya para sagutin ang tawag. Hello? Nagpo na siya ng luha. Nagustuhan mo ba yung bridal gift ko? Tanong ng boses na kilalang kilala niya. Nangilabot si Kamya. It's him, William. Don't tell me. Yes, Kamya, I will tell you. Ako may kagagawa na naganap kay Drake dahil mukhang nakakalimutan mo na ako, Kamya. Naikuyom ni Kamya ang kamao niya. Bakit ba ayaw siya nitong tantanan? Nais na sanang matakot sa mga kaiho kaya lang kaya nitong gawin. Lalo at umabot to sa ganitong punto na sinaktan din ito si Drake. Ngunit naalala niyang patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang asawa. Minama ni obra ni William ang takot niya para makuha siya nito dahil hinahayaan niya. William, I swear to God, if something happened to Drake, umigik siya ng iyak. No! Ayaw niya isipin ang bagay na yun. Ngunit sa katauhang meron si William, alam niya, kaya nitong patayin ng asawa niya, maibalik lang siya nito sa impyerno. What? Pukaw nito. What are you going to do, sister? I will kill you. Yon ang unang pagkakataon na binantaan niya ito. Tila may sumilab na apoy sa kanyang dibdib nang sabihin niya iyon. I will kill you in the most torturous way. Naiyak siya matapos sabihin yon. Halatang natahimik to. Ilang saglit pa'y humalakak ito. You now have the guts, Kamya. I like it. Unfortunately, this is not the moment for your husband to leave you. Pinutol nito ang linya ng tawag. Kasunod ay nagbukas ang pintuan kung saan ginagamot si Drake. Mabilis niyang tinago ang cellphone para hintayin ng doktor. Ngunit napasingap siya tulad ni Sarah at Orion nang lumabas ang ubang nilalang mula sa loob ng operating room. Lumabas mula sa loob ng silid si William, nakasuot na surgical gown, habang nakababa na ang mask nito sa baba. Kinilabutan si Kamya na nagpatigil sa pagkilos. It's him. It's William. How did he do that? Di pa man lumilipas ang isang minuto nang matapos sila mag-usap. Sister, mabuti nilang nakasign ako sa emergency area. My brother-in-law is now safe, though he's still unconscious. Ngumitito sa kanya habang may pinapadalang mensahe ang itim nitong mga mata. Nasa kamay nito kung gusto nitong patayin si Drake. Nasa kamay din ito kung gusto nitong iligtas si Drake bilang doktor. What are you doing here? Matigas na tanong ni Kamya kay William. Kailangan niya ipakita kay William na hindi na siya papayag pang bastusin ito. You did this to Drake, you fucking bastard. Ikaw may kasalanan kung bakit nabundol si Drake. Hindi napigilan ni Kamya ang kanyang mga luha na umagos. Nais niyang sunggaban si William sa kasalukuyan. Ito mismong umamin sa kanya sa ginawa nito sa kanyang asawa. Sobra na ang ginagawa nito sa kanya. Kamya, calm down. I'm a doctor. Saan ba ako dapat naroon? Anyway, gusto ko lang sabihin sa inyo na balian ng buto si Mr. Crawford sa binti at pilay sa ribs. Minumungkahing manatili siya sa ospital ng ilang araw. Kailangan sang bantayan pansamantala para mamonitor ang kalagayan niya. No, ilalabas ko si Drake. Ani Kamya. Mababalaw siya sa pag-iisip na mananatili ang asawa niya sa ospital habang nasa paligid nito si William. Pinipilit niyang labanan ng takot sa huli. Ilalabas ko si Drake sa ospital na to para mailiyo ko siya sa iyo. Pinagtitinginan sila ng ilan sa mga dumaraan dahil sa kanyang pagwawala. Kamya, have you taken your medicine already? Tanong ni William sa malamyos na paraan. Tila to nakatatandang kapatid sa kasalukuyan. What medicine? Napalingon siya sa iba pa na nakatingin sa kanya. Mukha ba siyang nababaliw? Sa bagay sa puntong iyon, kung saan niya nais ilabas si Drake na hindi pa magaling at may ilang pisikal na pinsala ay paano siyang nababaliw. Hindi pa nga ito nagkakamalay. Kamya, I'm your brother, and I know what I'm doing as a doctor. Ngumiti ito nang ihatid nito at tila alupihan na gumagapang sa kanyang balat.
Umabante isang babae na nakasunod kay William. Ma'am, ako po ang katulong ni Doc sa loob ng operating room. May katwiran po si Dr. Montalco na kailangan muna ni Mr. Crawford magpahinga. May mga pasa si Mr. Crawford sa katawan at nabalian ng ilan sa buto niya. Hindi makatutulong sa kanya kung ilalabas niyo kaagad siya nang wala pa kaming matinong resulta. Pero bakit wala siyang malay? Bakit parang walang malay ang asawa ko? Sigurado ko meron kang ginawa, William? Umasim ang mukha ng iba pang staff ng ospital. Ma'am, ibig mo bang sabihin na imbestigan pa na namin ang aming tungkulin? Papahamak namin ang pasyente mo? Tinapikto ni William na tila nakauunawang doktor at kapatid sa kanya. Pagpasensya niyo na lamang siya, Kamya. You're being ridiculous right now. Kahit masamang loob mo sa akin, hindi mo naman gugustuhin na may masamang mangyari kay Drake. Bumilog ang kanyang kamao. Nais nitong saktan. Wala siyang pakialam ano pang plano nito sa kanya pero dinamay nitong asawa niya. Miss Kamya, hindi alam ni Sarah ang sasabihin. Hinawakan siya nito sa braso. Alam ko na ikaw masusunod bilang asawa ni boss pero hayaan muna natin siyang magstay dito hanggang magkamalay siya. Sigurado pag gumising si boss magpapahati din yan sa bahay. Let's take the hospital's advice for the time being. Babantay namin si boss kung nag-aalala ka. Tugon naman ni Orion. Sa puntong yon wala talaga siya sa katwiran pero anong magagawa niya? Pinaglalaroan ni William ang emosyon niya at ginagamit ang kanyang asawa. Habang tinatanggap ang suhestyon ng mga kasama, naikuyom niya ang kamo habang nagkikiskis ang ngipin. No, Kamya. Kailangan mong lumaban na hindi ka mapagkakamalang nababaliw. Hindi tulad nito. Sister. Hahaplosin sana siya ni William sa ulo nang umakbang papalayo si Kamya. Nakita niya ang pagbabanta sa mata nito, ngunit nilalabanan niya yon. Fine, we will stay. I will keep an eye on you, William. Hindi ako papayag na may gawin ka sa asawa ko. Pinaningkitan niya ito ng mata. Nais niyang wasakin ng plastic nitong ngiti. Kung alam lang ng lahat kung anong klase ng demonyo to sa likod noon. Ngumiti na matamis si William. Good. He will be handed over to an orthopedic surgeon by us. I feel bad that I could not be the attending physician for your husband. Bastard. Nagpatuloy sa paliwanag ang doktor. Ililipat namin sa isang silid si Mr. Crawford. Magkakamalay din siya maya-maya. Sila nang bahala sa iba pang detalye. I have another appointment kaya iiwan ko na kayo. Nangina ang katawan niya na parang kagagaling lang sa digmaan matapos mawala sa kanyang paningin si William. Dahilan para mapahikbi siya. Does she look pathetic? Inagod ni Sarah ang kanyang likuran. Hindi ko alam na si William ang surgeon na pumasok kanina dahil masyado kong aligaga sa mga pagtawag. Katwiran pa nito. I'm sorry I was careless. Tumango siya. He did it, Sarah. Siya ang sakay ng motor na sasagasa dapat kay Drake. Paano nangyari na siya rin ang gumamot kay boss? Tila nagdududang tanong nito. Because William is a lunatic psycho? Yun lang ang tayong naisip niyang dahilan sa inakto ng kanyang kapatid. Maayos tong mag-isip sa simula, biglang magagalit at pagkatapos biglang hihingi ng tawad. He was off once not. Ang turing sa kanya nawawalang posisyon. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay William habang inaasikaso nila ang lagay ni Drake. You're being courageous, Kamya. I hate it. Binura niya ang mensahe nito at sa kanya to nilagay sa block list ng phone. Ngayon ka lang ba nagalit sa akin, William? Dahil ako sobrang tagal na. Malungkot na nakatingin si Kamya sa mukha ni Drake habang nakapikit ito. She was praying while holding his one hand. Ilang saglit pa'y napanguwi ito bago dahan-dahan nagdilat ng mga mata. Boss! Ani Orion dahil hindi magandang mood ni Kamya. Mula sa pinaghalo-halong emosyon, napaiyak siya na magharap ang mata nila ni Drake. Shit! Mura ng lalaki habang napapangiwi. Don't move. May sementong binti mo? May maling pagsasaka rin sa likuran dahil sa naganap na aksidente. Ani Kamya habang umiiyak. Diretso to nakatingin sa kanya habang halatang may masakit na dinadamdam sa katawan. Why are you crying? Hindi pa naman ako patay. Because you scared me. Ano bang gusto mong gawin ko? Matuwa na nabundol ka ng kotse? Naiinis niyang tanong. My head is aching from your cries. Dahil sa sinabi nito, pinigilan niyang huwag humikbi. Hinaplos ni Drake ang kanyang pisngi maya-maya. I'm just kidding. Nasaan tayo? Nandito ka sa ospital, boss. Sagot ni Orion. Let's go home. I don't want to stay here. Lalo kung magkakasakit dito. Heist. My body hurts from head to toe. Ako ang lalabas para hanapin ang doktor. Paalam ni Orion. Let's go home? I don't want to stay here because I'm going to get ill here. Grunting, he continued. Heist.
Si William ang driver ng motosiklong humablot sa'yo para ipamukhang na aksidente ka. Ang nakakatawa siya rin ang surgeon na gumamot sa'yo nang sinugod ka rito. Pag binabalikan ni Camia ang pangyayari, umaapoy ang kanyang dibdib. Galit siya. Sinuri nila ang surveillance sa ilang mga kalapit na building kung sakaling nakuhanan na naganap sa'yo. Pero ang sinasabi ng investigasyon, sumabit ka sa motor at ang rason kung ba't ka nasa ospital ngayon dahil dun sa kotseng bumundol sa'yo. Walang emosyon si Drake. Tila inaalala ang mga naganap. Maya-may naningkit ang mga mata nito. Kaya pala iyak ka ng iyak. May ginawa ba si William sa'yo? None. Mahigpit ang pagbabantay sa akin ni Orion, pero siguradong may ginawa siya sa'yo kaya wala kang malay sa loob ng ilang oras. Yeah, I recalled several scenes from my time in the emergency van. Ang huling natatandaan ko, nagkakagulo sila sa pag-aasikasa sa akin. Kasunod niyon, nakita ko si William bago ko tuluyang nagkamali ngayon. He grinned at me while telling me na tuturukan niya ako ng pampatulog para hindi ako gumawa ng eksena sa operating room. Hindi ako papayag na siyang gumamot sa akin. That asshole? Tulad ng inaasahan ni Camia, ay may ginawa talaga ang kapatid niya sa kanyang asawa. Hindi rin niya alam kung anong posibleng rason ni William para pagkatiwalaan to ng ospital. This is war, Camia. He is declaring war against me. Pero hindi na ako papayag na maging trophy lamang ako. Kung gusto niya ng gera, kasama ako sa labanan. Ito na ang huling gagawin niya to sa atin. Hindi na ako papayag na paglaruan pa niyang emosyon ko. I told him I'd kill him if he did it to us one more time. Anya. Damn, that was sexy. Namula ang pisngi niya sa komento nito. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. At least, hindi sayang pagiging bad influence ko sa'yo. Let's go home, paint my favorite couch, and then make love, Camia. Tumango siya bago ito binigyan ng halik sa labi. A month had passed. Sa tulong ng therapist, umayos ang binti ni Drake. Bihira itong magtungo sa opisina para sa meeting at madalas nananatili ito sa kanilang tirahan para magpagaling. Nagpatuloy si Orion sa pagbabantay sa kanya habang may bodyguard na nakabantay ngayon kay Drake. Nang umuwi si Camia mula sa school, natagpuan niya isang sexing babae na papalabas ng kanilang bahay. Kumunot ang kanyang noo na pinasadahan to ng tingin. Hindi niya maiwasan na hindi mag-isip ng hindi maganda sa kung ano man ang ginagawa roon ng babae. Ang mga tipo nito ang klase ng babae na nagdadaan kay Drake noon. Kaya naman, may sumibol na katanungan sa kanyang dibdib. Hi, you must be Mrs. Crawford? Anito na nagawa pang ngumiti ng pilya. Yes, I am. And you are? O sisa niya rito. Jenny Cordova, sekretarya ko ni Drake. May dinala at kinuha lang akong ilang dokumento sa kanya. Cordova? May kaugnayan kaya ang babae kay Jericho Cordova? Dahil katrabaho to ni Drake na panatag naman siya. Nagkataong nakilala niya na si Sarah at aware siya na walang sexual na intensyon si Drake sa assistant nito. And yet this woman. Okay, your boss is still recuperating. He'll come back to the office soon. Nilagpasan siya ng babae ngunit saglit lang at nilingon siya nito. Ah, yeah. Narinig ko na pinagkasundo lang kay ni Master Crawford. Sumeryoso ang kanyang ekspresyon. What exactly do you mean by that? Nothing. Hindi ko lang kasi inaasahan na magkakaroon ng asawa si Drake. Lalo na't pinasadahan siya nito ng tingin. Tulad ng sexing babae nung nakaraan ay ganon din ang sinasabi sa kanya nito.